Good morning. Paano masasabi ng isang taong may anxiety disorder ay gumagaling na o magaling na? Gusto ko i-share sa inyo yung experience ko mismo at yung lalagyan ko syempre ng science, no, ng mga natutunan ko base sa, cognitive behavior therapy na meron ako certificate, nag-aral po ako niyan. Ako po ay graduate ng BS Psychology also. Pero hindi po ako doktor, kaklaruhin ko lang. Hindi ako health professional, hindi ako practicing psychologist. Ako po ay nag-share lang ng mga ideas base sa aking background, sa psychology background ko, Bachelor of Science in Psychology, cognitive behavior therapy, no? Nag-aral po ako talaga niyan sa Australia bago pa mag-COVID, mga 2017. So, pumunta ako doon para mag-aral. And then, experience ko, at yung mga aking mga favorite na mga influencers, na mga neuroscientists, mga psychologists, psychiatrists, no? So, tinatry ko i-summarize na lang yung mga natutunan ko dito sa mga doctors na ito at mga scientists na ito. At mismong sa aking experience na effective. Okay? So ito ay base sa aking kwento, no? So ang tanong ulit, paano malalaman kung ang tao ay namamanage na, gumagaling na, o gumaling na sa kanyang anxiety disorder? Base on my own experience. Okay? Konting waiver lang tayo. Kasi ang tao, complicated yan. Iba-iba ang thought process, no? May mabilis, may mabagal, no? Not necessarily weak, may panahon-panahon lang talaga. So, ganun talaga yon. Okay. So, paano ba natin malalaman kung tayo nagmamanage na, o gumagaling na, o magaling na talaga tayo? Una, dapat klaro sa atin ang definition ng anxiety at anxiety disorder. Okay? Gaya ng joy, anger, disgust, ano pa ba yung mga emotions natin? Anxiety, no? Normal po sa katawan. Lahat yon. Normal. Klaruhin muna natin, normal. In fact, ang anxiety, hindi ko na ipapaliwanag yung joy kasi alam nyo na yan. Pag birthday nyo, andyan yung lahat ng mahal nyo sa buhay, nakuha nyo yung magandang gift, o nanalo kayo sa loto, di may joy kayo, di ba, masaya. Pero again, kung loto lang, meron din science na ano yung pinaka forever ka ba magiging masaya, o ilang minutes lang, or will that take you days of happiness? Pero hindi yung pag-uusapan natin. Kasi naisip agad ako science, no? So, yun, no? Klaruhin natin ang anxiety, ang anger, ang joy, disgust, ano pa ba yung sa in and out, may mga emotions. Lahat ng emotions ninyo, no, parte ng katawan natin yan. Normal po yun na maka-experience tayo. Okay? Na maka-experience tayo. Normal. For survival, lalo ng anxiety, no? Bawa, yung anxious ka na gabi na, o yung anak mo ginagabi na, may anxiety ka na hindi ka makatulog, o kaya nag-overnight yung anak mo, hindi ka makatulog kasi baka mangyari. That is very normal. Kasi you ensure na ligtas ang anak mo. So, tatawag ka sa kanya, anak, kamusta ka dyan? Ganyan. So, that is very normal. Pag tinanggal mo yan, ano mangyayari sa mga anak natin kapag tinanggal natin yung anxiety mo? Okay? So, kapag tinanggal natin yung anxiety mo, paano ka pa magtatrabaho para mapakain mo yung mga anak mo? Eh ngayon, may anxiety ka na, saan ako kuha ng pangkain ko sa mga anak ko? So, kailangan natin yung anxiety na yan. Okay? Halimbawa, nilagnat ka, 3 days na. Yung anxiety mo, teka lang, hindi nawawala yung lagnat ko. Kailangan ko na mag-ospital. Anxiety yun. Yun yung magliligtas sa'yo sa lubhang sakit or kamatayan because yung anxiety mo, sinabihan ka na magpunta ka na sa ospital kasi ilang araw ka nang nilalagnat. Okay? Kung wala ka anxiety, hayaan mo lang. Relax ka lang, wala ka anxiety. Okay? So, dapat klaro mo na yun. No? Klaro mo na yun. Okay? Next is, ang ayaw natin is the disorder. The disorder. Kasi ganito yan eh. Paano nagiging disorder? Ang isang halimbawa, zebra, no? Hahabulin siya ng leon.
Okay? Habulin siya ng leon. Pakakainin siya ng leon eh. So habulan sila, takbuhan sila. So imagine ninyo yung pakiramdam ng isang zebra, no? Na o baboy na lang. O sige, wala, para mas common. Ang baboy hahabulin ng leon. Okay? Imagine ninyo yung pakiramdam ng baboy. Grabe siguro pawis niya, nalalamig siya, talagang todo, takbo siya, di ba? Yung nervous niya, tibok ng puso niya, ang lakas. Yung utak niya, base mag-isip, saan ako tatakbo? Baka maabutan ako ng leon, takbo. Talagang impending doom. Talagang alam niyang mamatay siya kasi andyan yung leon. So imagine niyo, naninigas yung mga muscle niya. So, hirap siya. Yung hinga niya, yung kailangan yung oxygen niya umakyat sa buong katawan niya, yung kasama yung dugo, tataas yung BP niya kasi kailangan ng katawan yung bilis ng takbo na yun, no? So, na-imagine nyo na yung pakiramdam, yun din ang symptoms ng anxiety kapag nagpa-panic attack tayo. Kaso wala tayong leon. Nangyayari lang, halimbawa, nakaupo ako ngayon, nangyayari lang siya. No? So, wala namang leon. So, yun ang problema. So, ang baboy, ngayon, biglang may nabaril yung leon, may hunter, namatay ngayon yung leon, naligtas ngayon yung baboy. Yung baboy, syempre ingalin. Ando pa yung adrenaline niya eh, no? So mamaya magsasubside na yon. Sana nang gagawin ulit ng baboy? Yung baboy ba, magtatago na sa bush or sa kuweba at hindi na siya lalabas dahil sa na-experience niya doon sa leon? Na-trauma kaya yung baboy? Hindi. Okay. Yung baboy, babalik ulit siya, oink-oink na ulit siya, kain siya ng kung ano-ano, normal. Una, kasi maganda doon sa nangyari sa baboy na yon. Yung kanyang takot, yung adrenaline niya, yung energy na yon, na ilabas niya sa pagtakbo. No, sa pagtakbo at nagamit niya talaga yung utak niya na mabilis na doon ako pupunta para maiwasan ko yung leon. So, na-exhaust yung lahat ng energy na yon, yung adrenaline na yon, yung kaba, yung takot, yung hangin, nagamit niya sa movement. Kaya importante yung exercise. Okay. So, dahil na ilabas niya, nawala sa katawan niya yon. Okay? Mamaya-maya, kakalma na siya, babalik na siya sa tinatawag na homeostasis or homeostasis. Yan yung normal level ng body natin. Okay? So, yung katawan natin, binabalik niya tayo lagi sa baseline, which is the homeostasis or homeostasis na tinatawag. No? So, ang ganda nun, buti naisip ko yung homeostasis na yan. Okay. So, yun. Ang katawan natin, ibabalik at ibabalik niya talaga yan. Okay? Ibabalik at ibabalik niya. Ganun ang mechanism ng katawan natin. Kaya ang panic attack, hindi magtatagal yan ng buong araw. Siguro ang panic attack, 15-20 minutes max, no? Kasi yun yung adrenaline mo at magsasubside din yung adrenaline mo. Okay? Ngayon, bakit feeling mo buong araw? Kasi, nung nag-panic attack ka ng umaga, nag-peak na wala, nag-isip ka na naman ng katatakutan mo, nag-panic attack ka na naman, bumaba. So, pero hindi siya tuloy-tuloy. Bababa siya, pero kung hindi mo mapipigilan yung pag-iisip mo, no, na iniisip mo na ikaw ay nasa danger, o iniisip ng utak mo na ikaw ay nasa danger, then, aalis yung iyong anxiety. No? Kasi ang utak natin, hindi niya alam i-process ang perceived, parang mali yung word ko na i-process. Hindi niya alam, bobo siya nang malaman kung perceived, imagined o totoo. Okay? Hindi niya alam yun. Pareho yung pag-react niya dun sa isang bagay na perceived lang, ibig sabihin na perceived lang, naisip lang, inimagine, at talagang totoo. Yan yung evidence ko dyan, yung mangga. Lagi ko sinasample yung mangga, di ba? Manggang hilaw. Isipin mo, nag-imagine ka, manggang hilaw, maasim, masarap. May masarap na bagoong. Ibabalatan mo, mangangamoy yung mangga na maasim. Sa amoy pa lang, naglalaway ka na. Okay, imagine. Perceive and imagine, pwede nang pagsamahin niya kasi ibig sabihin, gawa lang doon sa loob ng utak. Pag nakita ka ng totoong mangga at may gusto mong kumain ng mangga at paborito mo, mangangasim ka, nakikita mo na yung mangga. So nakita ninyo, imagine, perceive, at totoong mangga, pareho kang naglaway. Kasi yung utak natin, nagre-react lang siya, hindi niya alam, hindi niya ma-distinguish whether imagine, perceive, or perceive at
totoong bangga na talaga. So na-imagine, nakikita niyo ba yung lesson doon? Na kung ano yung nasa isip mo, ini-imagine mo pa lang, may manifestation na may nangyayari na sa katawan natin. Kahit hindi totoo. Kasi yung brain natin, hindi niya alam kung perceived lang or totoong bangga. Or imagined lang na bangga. Basta pumasok sa isip mo, either nakita mo yung totoo, or in-imagine mo lang yung katawan mo or yung brain mo magre-react the same. Pareho. Okay? So, paano niyo i-apply sa buhay niyo? Pag nag-iisip kayo ng mga takot, cancer to, heart attack to, stroke to, baliw ako, ginagamit ko yung word niyo kasi sinasabi niyo baliw, no? Baliw ako, mawala ako sa sarili, hihimatayin ako. Imagine yun na hindi pa nangyayari. So, ano nangyayari sa katawan? Lalabas yung adrenaline mo, takot mo, baka nga mangyari yun, baka ma-stroke ako, dali niyo ako sa ER. Gaganon ka talaga. Pero yung ginagawa ko, walang gumaganon. Kahit obserbahan yung sarili niyo. Lalo na sa public, syempre mahiya kayo, gumanong-ganon kayo. Ibig sabihin, yun din ang gusto kong i-emphasize, no? Mas nangingibabaw yung hiya niyo na magwala in public. kaya wag yung iisipin, huwag niyo isipin na natatakot kayo, baka magwala kayo sa public. Tanungin ko kayo, nagwala na ba kayo sa public? May anxiety ako, natataranta ako, tulungan niyo ako, mamatay ako. Naganon ka na ba? Hindi. Kasi may ibabaw yung hiya mo eh. Ngayon, yung sinasabi ko sa follower ko kapon, sabi ko sa kanya, ang taong psychotic, yung sinasabi ninyong nawawala sa realidad, yung psychotic wala sa realidad, or ano siya, schizo, yung meron siyang nakikita, naamoy, naririnig, nararamdaman, nalalasahan, na wala naman talaga kasi yung brain niya may kondisyon na gano'n na kailangan lang magkaroon siya ng awareness at may gamot din siya, no? Kaya ito maganda eh, kung magkakaroon man kayo ng mental condition, for example, wag po tayo masyado mag-alala doon kasi may gamot na, meron ng mga therapy, okay? Tsaka konti lang po yun, no? Ang marami yung mga anxiety, yung neurosis. Dalawa kasi ano eh, psychosis, neurosis, no? Psychosis yung mga nawawala sa realidad talaga, no? Meron naman tayong neurosis lang yan, yung mga anxiety, gano'n, no? Kailangan lang ayusin, no, yung pag-iisip kasi kadalasan, sinasabi ko nga, ang tao, ang anxiety nanggagaling sa takot. At ang takot ay nanggagaling sa walang alam, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, hindi nag-iisip. Yun. Yung sample ko kagabi, yung talk time ko, sabi ko dun sa follower ko, sabi niya, sir, kasi yung yung pinsan ko, nagwawala, umakyat dun sa plaza, ganun-ganon, yung talagang nagsisigaw, walang control. Sabi ko, nakita mo? Sir, kasi malayo yun eh, nakwento sa akin ng tito ko. Sabi ko hindi. Nakita ko pa yung video. Sabi ko, video? Sabi ko, hindi ganun yun eh. Sabi ko ganun sa kanya. Gusto ko, yung talaga nakita at narinig mo. Kasi pwedeng may dagdag kwento na yan, may ganun. Kasi na-realize ko, parang wala namang ganun unless talagang maaaring psychotic na. For example, usually kasi mga psychotic, mga ganito yan eh. Ang mga iisipin nila yung merong ang tawag yung conspiracy. Ayan. Kunyari yung gobyerno gusto siyang hulihin. Okay? Ito ay kung walang kasamang drugs, ha? Yung walang kasamang drugs. Although pwede rin dahil sa drugs. Okay? So, yun yung diagnosis. Kasi pwede may mga hallucination, no? Kahit may mga gamot din na konti na pwede ka mag-hallucinate, eh, no? So, yun, no? So, may conspiracy sa kanya yung gobyerno, o kaya siya yung anak ng Diyos, o siya yung Diyos, okay? Ano pa? Yan ang mga common, ha, na problema ng mga ganung taong may mga mental condition. Ano pa ba? Alien, o kaya nanonood sila ng TV, may sinasabi sa kanila yung TV, parang may code, may ano. Yan mga general symptoms yan ng taong mayroong psychosis. At talagang totoo sa kanila yun, ha. Hindi yun yung isasabi mo parang. Talagang naniniwala siya doon. Hallucination, delusion. Okay? Ngayon, hindi yun lahat, hindi yun panglahatan. Iba yung anxiety lang. No? Iba yung anxiety, kaya wag po kayo matatakot sa mga ganon. Okay?
So yun, no? Medyo napapagod ako ha. Medyo ang hirap pala pag yung nakafocus ka lang. Kasi pag nagdadrive ako, busy ako sa kakaganon eh. Kakay na ako ng maayos. Sige, break tayo. Ay, teka lang, by the way, medyo mahaba-haba to kasi management to eh. Tsaka paano malalaman yun yung concern natin. Pero importante kasi itong lahat ng mga pinagsasabi ko sa inyo, ito kumbaga yung likod ng utak na gumagaling. Kasi ibig sabihin, maalam na siya, kaya kaya niya nang tanggapin, kaya niya i-manage. So itong mga pinagsasabi ko, itong mga side stories ko, these are very important. Ito ang magiging foundation mo para maging magaling ka. Okay? Kaya yun yung babayaran mo sa mga therapy. Yung experience, yung pinag-aralan ng tao, yun actually yun. Okay? Kaya magtsatsaga ka talaga. Kasi wala namang, pag sinabi ko sa'yo, bukas magaling ka na eh. Sandali lang, I'll get water lang. Nakakabit mo sa akin. Alam ko, first time ko itong gamitin ang mic. Kaya ako excited, baka rin ako ng video. Kasi susubukan ko kung effective ito. Itong nakasuot sa akin ngayon. Dalawang mic ko eh. Mamahal ng mic ngayon, pero ito medyo mura to. No? So, yun yung sinasabi ko sa follower ko na tingnan mo, nag-create ka ng fear doon sa kwento-kwento na yung pinsan mo ay nagwawala sa plaza. Nakita mo ba talaga? Sabi ko, umamin ka sa akin, nakita mo ba talaga na hindi? So, lumabas, hindi. So, ngayon, pero ang problema kasi niyan, since hindi mo nakita ng sarili mo, mag-create yung utak mo ng sarili niyang storya at yung storya na yun yung delikado. Yun yung magpapatakot sa'yo. Kasi usually, ang takot hindi naman nanggagaling sa labas. Ang takot nanggagaling sa interpretation mo. Naintindihan nyo? Kaya yung anxiety, very, very powerful siya. Kasi, halimbawa, sample lang ako, kunyari, takot ako sa ahas. Yung kapatid ko hindi, kaya niya laruin yun. So, bakit takot-takot sa ahas samantalang yung kapatid ko kaya niyang laruin? Anong problema ko? Bakit siya nag-i-enjoy sa ahas, ako hindi? Kasi nasa brain natin yon. It's either may idea ka, nakapanood ka ng mga namamatay sa ahas, sa tuklaw ng ahas o whatever, sa kanya naman, alam niya na hindi lahat ng ahas nakamamatay. Yung iba, wala silang harm at all. Ako hindi ko alam yun. So wala akong kaalaman doon or kulang ako sa kaalaman, kaya ako may takot. So naintindihan ninyo, ma-apply doon yung walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. So ngayon, dahil nag-isip na ako na, okay, kasi nga, ang alam niya, sasabihin ko sa kanya, so yung ahas na yan, hindi yan poisonous? Wala. Pet lang to na ahas. Ganun ba? O ngayon, nagkaroon na ako ng kaalaman. So, mawala na yung takot ko dun. Kasi alam ko na eh. Natakot ko lang naman, baka ma-poison, makagat ako eh. Ano yun? Yung meron siyang, hindi ko maisip. Meron siyang kamandag. Okay? Venom or venom. Okay? O di alam ko na, o di sige nga, patry, pahawak. Ay, wala pala, tsaka liit lang. Dahil nagkaroon na ako ng kaalaman, nawala na yung takot ko. So, ganun ka-importante. So, ang tandaan ninyo, laging nasa fear. So, mabalik tayo sa follower ko. So, talaga bang ganun? Gusto ko talaga yung nakita mo eh. Yung ikaw mismo makakapagsabi kasi importante evidences. Kasi kung mag-create ka lang sa sarili mong pag-iisip, kasi yung problema niya pa pala kahapon, yung isip niya daw, kung ano-ano lang iniisip niya, natatakot siya sa isip niya, parang hindi niya daw makontrol, ang dami na pumapasok. Sabi ko, alam mo ba, sa isang araw, 60 to 64,000 thoughts. Actually, hindi nga ako sure kung 60 to 64,000 thoughts na pumapasok natin sa isip eh. Pero every day, it's mga ganon, 60 to 64,000 thoughts. I'm sure kung mali yung numero ko, pasensya na kayo, mas mataas pa. So imagine niyo, normal, tataas ko lang ha, gusto ko naman tumayo. Imagine niyo, normal, yung pumapasok yung kung ano lang nasa isip natin, pero gagawan niya ng big deal, gagawan niya ng storya, gagawan niya ng takot, yung thoughts na pumapasok sa kanya everyday. Kaya sinasabi ko sa inyo, didepende yan sa interpretation niya mo.
Kasi ano ibig sabihin nun? Does that mean, because maraming nagpa-flood yung thoughts mo, does that mean you are crazy or baliw ka? Hindi po. Siya naglagay noon na, kasi inisip ko baka baliw ako. Hindi niya sinabi to well, yun yung kinakatakot niya kasi nakita niya yung pinsan niya. But basically, parang ganun yung nasa likod. So, dahil ba may maraming thoughts na pumapasok sa isip mo, ay baliw ka. So, ikaw ang nag-interpret nun. Even in science, walang ganun. Kasi everyday, 60 to 64,000 na kahit anong random thoughts lang ang papasok sa isip natin. Kasi ganun ang thought natin. In fact, yung mga tao, lalo na yung mga author, yung mga gumagawa ng pelikula, gusto nga magkaroon ng storya. Saka nakita ng taong lumilipad. Saka nakita ng totoong mga Avengers. Wala naman. Saan ang galing yung thought na yon? Kung saan lang, yung pumasok sa isip niya. O di ba pinagkakakitaan nila yun? Sabi ko rin sa kanya kagabi, nandito ako sa condo ko ngayon. Ito nasa isip ko ngayon habang kausap kita. May bintana, tatalon ako dun sa bintana. Naisip ko yun. Matatakot ba ako na naisip ko yun? Hindi. Naisip ko lang siya. Wala namang power yun. Gagawin ko ba yun? Halimbawa, yung sinasabi ko rin doon sa isang follower ko naman. Sabi ko naman, nakakita ka ng magandang babae. Sa jeep, napakaganda talaga. Hahalikan mo ba yung babaeng yun? Kaya mo bang halikan yung babaeng yun? Kasi naisip mo, sarap halikan itong babaeng to. Sarap halikan ng babae. Okay, kung babae ka man, gwapo ng lalaki. Sarap yakapin ito. Naisip mo yun. Yakapin mo ba yung lalaki? Halikan mo ba yung babae? Naisip mo yun. Sabi ko rin sa kanya, kasi kung maniniwala kang yung isip mo at matatakot ka talaga dyan, at gusto mo, at mahalikan mo at mangyayari mo na isip mo, sabi ko, hindi isipin mo manalo ka sa loto. Pero mo, everyday may loto. Kung nag-iisip ka na manalo ka ng loto everyday, hindi napaka-bilyonaryo mo na ngayon. Kasi pala yung mga isip mo nangyayari. So, hindi siya komportable na marami siyang thoughts na nagpa-flood. In reality, ang tao, kapag may anxiety na, mabilis talaga ang takbo ng isip niyan. Why? Kasi nga, kung may anxiety ka, feeling mo nasa danger ka. At kung nasa danger ka, lalo na pag yung amygdala na yung activated dyan, ang kailangan mong gawin is makahanap ka ng takas. So yung brain mo sa katatakbo, boom, ganun siya. No? Wala naman tayo sa danger. So minsan, may anxiety ka, pero yung utak mo parang ang bilis mag-isip. Okay? Tapos meron pa, lumabas yung brain fog. Sabi niya, brain fog to. Sabi ko pa, usap kami. Sabi ko, 2 times 2, 4. Sabi niya, usap-usap kami. Yung usap namin, continuous. No? Tatanungin ko siya, sasagot siya, tanong siya, sagot siya, oo siya, explain ko, gano'n. So, sir, nagbe-brain fog ako. Sabi ko, parang napansin ko naman buong usapan naman natin, you are with me. Parang wala naman ako nakitang, parang nawala ka sa usapan natin. Na parang kang nag-shutdown at ikaw lang, nawala ka. Parang buo naman, tuloy-tuloy naman, very active ka. Buo naman yung usapan natin. Parang wala akong nakitang ebidensya na nawala ka sa usapan natin. Okay? Yun, no? So, tapos sabi ko, ang problema mo kasi, may nabasa ka, may napanood kang brain fog, ngayon, ina-apply mo ngayon sa sarili mo. Sabi ko, huwag tayo magaganon. Hayaan na lang natin yung mga doctor, psychiatrist, psychologist, na magbigay sa inyo kasi hindi po kayo nag-aral, no? Sila lang yung mga nag-aral. So, kung may kondisyon tayo, we see a psychiatrist, we see a doctor, or yes, you can follow like yung mga YouTube videos na ganito, pero kailangan credible ha, yung may pinag-aralan talaga. Ang pinakamaganda, alam niyo, hindi naman siya nagyayabang. Nagyayabang pa yun, no? May anxiety. Nagkaroon ng anxiety disorder, nagyayabang. Pero magandang story yan. Gratefulness naman yun. Okay, maganda rin yun sa management. Mga hindi kakayanin ng video na to, yung tanong, magkakaroon ako ng part 2, part 3, part 4, part 5. Kasi this is about managing. Itong mga side stories na to, again, ito yung tutulong sa inyo. Pero bago ko muna tapusin, kasi gusto ko 24 minutes na yan, medyo mahaba pala. Kung gusto nyo kong kausapin at makuha ng ideas on how to manage, no? Hindi po ako nagda-diagnose, again, hindi ako doctor, hindi ako health professional, hindi ako psychologist.
So ako ay parang coach lang. Okay, ganun lang, no? Pwede nyo kausapin, i-message nyo ko sa Facebook, Anxiety Disorder Philippines. At or kung gusto nyo naman talagang sa oras ninyo at libreng-libre, panoorin ninyo ang aking YouTube. Hanapin nyo lang yung pangalan ko, Jeremy Hamili. And of course, follow me sa TikTok. Ang pakiusap ko sa inyo, ganito lang. Kung may ads, wag nyo na skip. Kasi alam nyo, dyan kami kumikita. Okay? At yung kita na yan, 5, kunyari isang tao nanood, mga ganun lang kaliliit. So, halimbawa ako, kikita ako, sa kunyari, yung 12,000 subscribers ko nanood, halimbawa, kikita ako after 3 months. Kinita ko dun sa after 3 months na 12,000 subscribers ay 5,000. So, 5,000. So, 3 months. Sige nga tayo, kung magkano a day? 5,000 divided by 30, 60, 90. Divided by 90 days. 55 pesos. So may 55 pesos ako a day na nag-30 minutes ako magsalita para sa 55 pesos. Mahal pa yung Starbucks. Okay. So yun po. Kaya kung may ads naman, huwag nyo na skip. Panoorin nyo na lang kasi kapag nagsiskip kayo, nawawala pa yun yung 55 pesos na yun. Yan ay kung 12,000 nanood kung hindi naman nanonood ng 12,000. So minsan tumatagal pa. Ganun lang yan para ma-explain ko sa inyo kung magkano talagang kinikita. Kaya nga ang pangarap ko magkaroon ako at least ng 100 subscribers. Ngayon ata parang close to 15,000 pa lang. Gusto ko this year, tulungan nyo nga ako. Tinutulungan ko kayo O nga, susumbatan ko kayo. Hindi, hingi ako ng pabor. Kalat nyo naman, gusto ko para mas ganahan ako at mag-focus na dito. Pwede bang gawin natin 100,000 subscribers itong aking YouTube by the end of this year? Kaya nyo ba akong tulungan na pwede nyo bang i-share at i-spread? Kumbaga yun na lang yung ganti nyo sa akin. Sa Facebook ninyo, sabihin nyo, follow this guy kasi he helps people with mental condition. So, yung friend nyo, ikakalat din, ipakiusap nyo na lang, kakalat kasi hanggang sa marating talaga yung mga taong nangangailangan ng ganitong tulong. Kaya ko bang asahan sa inyo yun? I-explain nyo doon na tulungan natin itong guy na to, he's a mental health advocate, so maraming taong may nangangailangan ng kaalaman, ng tamang kaalaman sa mga mental condition, ang hirap kasi ng ganong buhay. Ipopost ko ito para kayo, i-post nyo rin hanggang sa makarating doon sa taong nangangailangan talaga. Kung hindi mo man kailangan ngayon, maaring isa sa pamilya mo eventually, anak mo pwede magkaganon. Tandaan ninyo pwede talaga. Okay? Naalala ko dati yung boss ko, meron ako, tsaka isang office mate ko meron Hindi niya naintindihan, bla bla bla, ganyan-ganyan lang, ganon-ganon. Wala kwento, andun naman yung kwento, pero hindi niya naintindihan kasi wala siya. Boom! Isang araw, nagda-drive, nagpalpitate, huminto sa gilid ng daan, tumawag sa asawa, nagpasundo, ER, panic attack. So ngayon, naintindihan niya na kung ano yun. Okay? So maganda rin yun. So please, yun yung pakiusap ko sa inyo. Okay? And then, saan nga ba tayo? Yung follower, yun na nga, yung brain fog, no? So mag-iiwas po tayo sa mga, kung may mga group chat, tatanungin ko kayo sa sarili ninyo, sa kayo, no? Nakakatulong ba talaga ang group chat sa inyo o nagpapatakot lang sa inyo? Kasi ang problema ko sa mga group chat, at least kung may group chat, very, say for example, andyan yung mga psychologist, andyan yung mga psychiatrist na yan, no, sa group chat na yan, yung kaya nila kayong i-assist, kaya nilang ipaliwanag yung mga nangyayari sa inyo, then that's okay. Pero kung kayo lang na ito simptomas ko, ito ang nangyayari sa akin, ito ganito, ina-absorb nyo lang po yun. Imbis na gumaling kayo, nadagdagan pa yung inyong anxiety kasi dati wala ka naman ng ganun, tapos narinig mo yung isa, ay, ganun ba? Ay, parang meron din ako noon, patayin na. So, ang dami-dami mo na. So, imbis na umayos ka, hindi na po. So, yun yung aking 2 cents, yun ang nakikita ko dyan. Gaya niyan, dito sa akin lang ang mga post, pag lumalabas na yung mga reklamo, ayoko nung ganun, kaya ako mag-group chat. Kasi, kanya lang yun Ngayon, yung iba maapektuhan, pati siya, ako na rin, ganun. So, hindi po ganun dapat. Okay? So, gagawa ko ng part 2, part 3, part 4, kasi parang na-enjoy ko tong topic na to. Kasi tingnan nyo, ang importante dito yung mga side stories. Kasi yan yung nagkakaroon kayo ng, ganun pala yun. So, yun. Nagkakaroon kayo ng realization na, kaya pala, gaya niya, nasabi ko na sa inyo na dapat may evidence, yung facts, na hindi pala delikado,
na yung thoughts, halimbawa, yung racing thoughts na yun, hindi pala delikado yun, normal lang pala yun, meron ka 60 to 64,000 thoughts a day. So, pag nagkakaroon ka ng ganung kaalaman, naayos. Okay? So, ito na muna tayo, dapat diagnose sa doctor. Ha? Dito na muna tayo, magkakaroon tayo ng part 2, part 3, part 4, part 5. Bye!